Sa pumili ng ka-appreciate card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung ano ang mensahe sa iyo ng iyong yumao. So, na-sense ko maraming iniisip at marami rin pagbabago. And I'm sensing joyous energy na rin, pero may halo rin na lungkot. Parang gusto niya sabihin sa'yo na huwag kang mag-alala at mag-focus ka lang sa iyong buhay. Okay, gusto niya rin sabihin sa'yo kasi wala na siya doon para i-guide ka. Yun yung gusto niya sabihin. Okay, so i-clarify natin yung cards to gain more information. Na-sense ko dahil mabait ka. Tutulungan ka ng Diyos. Yun yung nafe-feel ko. Pero may na-sense akong bigo. Okay, na-sense ko bigo siya mag-stay. So, marahil, yun nga, nawalan siya ng buhay or ng control sa kanyang buhay. Parang gusto pa niya mag-stay, pero nawala siya. I don't know, pero na-sense ko yung 1 and 2. Pero tinan natin kung tugma ba to sa istorya mo ng iyong reading. So, gusto sabihin sa'yo ng yumao na mahal ka niya at be brave. Tatagan mo lang yung loob mo. Alam niyang masakit yung kanyang pagkawala dahil pareho kayo nagmamahalan. Okay, I feel na naiyak din siya sa kanyang pagkawala, honestly speaking. At gusto niya na kahit na wala na siya, gusto niya maging brave ka or matatag ka sa iyong buhay and know that he or she still loves you, still miss you. Honestly, I feel na kung sino man siya, maybe may pamilya na siya at masakit talaga sa loob niya na iwan yung kanyang pamilya, lalo na't mahal na mahal niya yung kanyang pamilya, mag-anak, loved ones, and so kung sino man itong kaluluwa, matindi yung kanyang pagmamahal sa mga tao sa kanyang buhay, okay? So, gusto niya rin banggitin na mag-ingat ka sa mga tao na kahit sabihin natin ay konektado sa'yo or tumutulong. Isa siguro sa kakilala mo nagka-curse, so ito yung dapat kang mag-ingat. Honestly speaking, gusto niya sabihin sa'yo. And with regards sa gift, so, I feel na marami kang blessing sa iyong buhay, kaya ka kina-curse. Marahil marami naiinggit sa'yo kasi yung curse na yan pwedeng, let's say, they give negative emotions towards you, like the energy of jealousy or even anger, honestly. At remember, hindi maganda yung may negative na vibe, honestly speaking, kasi nagdudulot yan ng kamalasan. So, might as well iwasan yung mag-post or masyadong magsabi about your life kasi hindi lahat ng tao na, kasama mo sa buhay mo ay mabuti. May mga tao na nagka-curse or can be they put negativity into your life, like jealousy, energy, okay? And anyway, parang naalala ko tuloy yung storya nung, kapatid nung friend ko. Kasi yung kapatid niya mahilig mag-post, especially yung pagsasama niya with her husband. Alam niyo yung nangyari. Marami kasing nagsaselos or naiinggit sa kanya kasi nandun siya sa ibang bansa. Tapos, yung relationship pa niya ay maganda rin. Alam niyo yung nangyari, dahil nga maraming mga tao naiinggit, may nangyari sa kanyang husband, na wala nang maaga yung husband niya. So,
gusto sana sabihin sa'yo ng kaluluwa na ayaw niya mangyari yun sa'yo. Kaya sana iwasan mo yung masyadong mag-express about your blessings kasi hindi lahat ng tao masaya para sa'yo. May mga taong naiinggit. At hindi maganda kung mag-pile up yung mga inggit na yan. Isa sa sign na marami na inggit sa'yo kapag, yun nga, makamalasan nangyayari. Honestly. So, make sure that you always pray. Now that you know. I-pray nyo rin sa Panginoon na ialis sa inyo yung mga curse na nilagay sa'yo ng mga tao. At willing naman yung Panginoon na i-help ka with regards to these things. Okay? So, we have this one. I feel na kasi mabait ka. So, baka dahil mabait ka, kaya may mga nagka-curse sa'yo, hindi yun yung dahilan. Natitrigger yung mga masasamang tao sa iyong presensya. At yung mga masasamang tao na yan, sa hindi may paliwanag na explanation, mainit yung dugo nila sa'yo, kaya kanila kinurse. So, yun din siguro yung dahilan nun kung bakit lapitin ka ng curse. But yet, on your end, you have to pray na i-break ng Panginoon yung mga curse na yan. And you have to stay strong is what I sense. Kasi nakita naman natin dito na have that bravery or strength even. So, gusto sabihin sa'yo ng iyong yumaon na kahit nasabihin natin na alone ka, nandyan siya lagi, sumusuporta sa'yo, hindi ka nag-iisa. Yun yung gusto niya sabihin. So, yung iyong yumaon, nagstay pa rin around to be close to you, honestly speaking. At gusto niya sana mag-apologize kasi wala siya ngayon dyan. I feel na kung sino man siya, parang pinilit niya actually mabuhay. Parang, ayaw niya talaga mamatay. Pinilit niya, kahit na matagal siya sa ospital, pinilit niya mabuhay. Pero yun nga, nawala siya. Okay, gusto niya mag-apologize about it, honestly. Kasi yung connection dito, ibig sabihin talaga na malakas yung inyong connection. Meaning, can be you are the lover of this person or can be talagang mahal na mahal mo siya at mahal ka rin niya. Maybe as a relative, maybe as a friend, maybe as a lover, and so on. So, yun yung gusto niya sabihin sa'yo na kahit na wala na siya, nag-apologize siya, gusto niya sabihin sa'yo na nandun pa rin siya, connected pa rin siya sa'yo. At saka gusto niya sabihin na kung naguguluhan ka about decision making, nandoon lang siya sa'yo na parang nag-guide. Kasi, okay, if ever this is your lover that passed away, gusto niya sabihin na mahal ka pa rin niya. At i-help ka niya sa decision making. Kasi I feel like with this readiness, I'm sensing like it's more likely about something that you want to push forward at naguguluhan ka, can be about sa negosyo or pag-decide kung sa mo ba ilalagay yung money and so on. Tutulungan ka niya, to be honest with you. Whenever you have this mind na marami ka naisip. Kaya pala, para sa umpisa ng inyong reading na sense ko yung parang maraming iniisip. So, siguro yun yung nangyayari ngayon na nahirapan ka mag-decide. So, gusto sabihin sa'yo ng yumao na tinutulungan ka niya mag-decide. Okay? So, gusto niya rin sabihin sa'yo na whenever you make a decision, make sure na, matuto ka sa dati mong pagkakamali. Kasi sa ngayon, with this one, you are could be manifesting something in your life, honestly speaking, pero pinapaalala niya sa inyo na wag padalos-dalos yung decision making, matuto ka sa pagkakamali. Okay? So, you have this card, appreciate. So, this is actually a good card kasi pinapakita sa'yo ng iyong yumao that he or she appreciate you in his or her life. Honestly, tinatreasure niya yung memories that you have with him or her. Actually, nakakaiyak na nung hinold ko tong card. I feel it strongly, honestly speaking. Parang na-appreciate niya na siguro na minahal mo siya. Na siya ay nabubuhay pa. So, gusto yung malaman mo na he or she still stays.
na parang ginaguide ka niya or hindi ka nag-iisa kasi nandiyan siya lagi at sumusuporta sa'yo. So, we have this one, 10 of Hearts in reverse. So, gusto niya sabihin sa'yo na kahit nawala na siya sa iyong buhay, hindi yan hadlang sa kanyang pagmamahal with regards to you. So, we have our sense of taste has changed. So, ito yung sinasabi ko kanina about live learn card na nandito, na gusto kan sana niya na magbago, lalong-lalo na rin sa decision making, matuto ka sa pagkakamali mo. Yun nga, gusto ka niya magbago. Anyway, so we have this one in reverse. Gusto niya sabihin sa'yo na kung hindi ka magbagong buhay, parang maiwasan tong transformation or sana na maging better yung buhay mo. We also have the use in either way. We also have this one. So, gusto niya sabihin sa'yo na parang siya nagsasorry kasi we also have the apology being here. Nagsasorry siya if ever na ginamit ka niya. Yun yung gusto niya sabihin sa'yo. At saka, pinakita niya rin dito na umalis siya sa iyong buhay. Pero may lungkot pa rin siya actually about it. So, we have the chase. We also have the faith. So, gusto niyan sabihin sa'yo na maging faithful ka sa Panginoon and chase after your goals and your dreams. Pero nire-remind ka rin niya na matuto ka sa pagkakamali mo. Okay? At sa decision making. Kasi I have a feeling that you will chase after on what you think about. Kaya kanya tinutulungan sa decision making para hindi ka magkamali doon. So, we have, okay, pinakita na naman siya. Mag-ingat ka actually sa mga tao na user, hindi niyo gusto niya sabihin, at sa mga tao na nagka-curse. Honestly, so siguro yung nararamdaman mo kasi pinakita ito. Madalas mas siguro nararamdaman ay nade-drain ka or madalas ka mapagod. Gusto niya sabihin sa'yo na dahil din yan sa mga tao nagka-curse sa'yo. So, mind as well, always pray ka sa Panginoon kasi pinaalala din niya sa iyo na dapat ka maging faithful sa Panginoon kasi si God yung magpaprotect sa iyo at si God din yung magbe-break kung ano man ang curse na nilagay sa iyo. So, remember to pray about it as well sa mahal nating Panginoon. So, let's see what else do we have here. Parang gusto niya talaga magbago yung iyong buhay kasi maybe as of now, wala ka pa doon with regards sa yung gusto mo sanang makamit. Kaya pala na-sense ko yung chase is more likely chasing after your goals and your dreams. Kasi syempre gusto ka niya may ma-achieve sana sa iyong buhay. Okay. Hindi pa rin siya naka-move on. Na pumanaw siya actually. So, i-pray mo yung kanyang peace actually. At saka, if ever you still have that hurt within, i-pray over mo rin yun sa Panginoon na i-help ka niya mag-move on. Honestly. And be at peace in your heart. Okay, supportive siya actually kung ano man ang gusto mong magkamit sa iyong buhay, honestly, okay? And I also have a feeling na gusto niya sabihin sa'yo, don't take things for granted, alright? So, gusto niya sabihin sa'yo na huwag kang mawalan ng faith kasi masakit yung pagkawala niya, diba? So, may potential din kasi na minsan magrebelde against sa Panginoon. So, ayaw niyang gawin mo yun. Gusto niyang maging faithful ka sa Panginoon despite ng nangyari na nawala siya sa iyong buhay. Okay? So, gusto niyang sabihin sa'yo na mag-heal ka na or be at peace para makapag-work ka na.
gusto niya sabihin sa'yo na alam niyang mahirap yung kanyang pagkawala kasi syempre, mahal ka niya, mahal mo rin siya. Naintindihan naman niya na hindi ganun kadali sa'yo, pero gusto niya sabihin sa'yo na meron ka pang buhay dito sa mundong ito at marami ka pang actually ma-achieve sa iyong buhay. So, huwag ka sana mag-hold back dahil sa kanyang pagkawala. Yun yung gusto niyang banggitin. Mag-ingat ka sa mga tao na sinungaling at mag-pay attention ka sa iyong panaginip. Kasi doon pinapakita kung sino yung mga masasamang tao na dapat mong iwasan. Kasi pinakita talaga dito na may nagka-curse sa'yo or meron mga tao na may inggit or so forth. So make sure na iniiwasan mo yung mga maling tao sa iyong buhay. At gusto niya sana na magkaroon ka ng sense of judgment. Honestly, na mapansin mo sana yung mga taong masama versus dun sa mabubuti. Para i-let go mo yung mga masasamang tao na yun. Gusto niya rin sabihin sa'yo na during the period na parang wala ka pa sa mood dahil nga sa mga nangyari, mag-take some time ka para mag-heal. Kasi syempre masakit yung napagdaanan mo na umalis yung iyong yumao. So gusto sabihin sa'yo ng yumao na kung sakali man nagkaroon ka ng stagnancy sa buhay, kasi kailangan mo ng space. To be honest with you. Gusto yung sabihin sa'yo, baka nung nawala siya, wala ka masyadong space, marami kang ginagawa, hindi ka makapag-heal masyado. So, gusto yan sabihin na take some time for healing work. Ito rin yung dahilan kung bakit nahirapan ka mag-manifest kasi meron ka pa rin dinadala na parang hinanakit sa loob. So, take some time to heal kasi naging burden din yan sa iyong buhay. So, gusto yan sabihin sa'yo na, kahit na mahirap, pilitin mong actually mag-heal, mag-move on. Kasi hindi maganda na meron kang dinadala na hinanakit sa iyong damdamin. Nawala yung card na yun ito. Yung burden. So, take some time for healing. At yung main na gustong sabihin sa'yo ng yumao ay mahal ka niya. At nandyan pa rin siya para sa'yo. Okay, hugs every one of you kasi syempre masakit mawalan ng talagang mahal sa buhay. Hugs everyone and God bless all of you.